Magandang araw sa lahat ng mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. By the way, ako po si Zaki. Itong ghost encounter ko pong ito ay nangyari noong taong 2009. Bagong hiwalay lamang ang mga magulang ko noon, kung kaya't wala pong naiwang choice sa aking ina kundi ang dalhin kami sa lola ko sa aming province. Ito po ay sa gawin ng Laguna. Grade 6 pa lamang po ako noon sa isang public school sa probinsya namin and maka-quarterly exams na rin kami for second grading noon, kaya talagang todo ang ginawa kong pagre-review. Kasagsagan pa nga iyon ng kalakasan ng ulan at hangin pero wala naman pong bagyo. Bandang 10:30 ng gabi, nakaramdam po ako ng pagkaihi kung kaya tumungo muna ako sa CR. Dalawa po ang CR doon. May isa pong bagong gawa which is main restroom talaga ng bahay, habang yung lumang banyo nila ay matatagpuan sa likod ng bahay. So doon po ako nagtungo para idiskarga ang samahan ng loob na ito. Kalagitnaan pa lamang po ng ginagawa ko sa restroom, bigla pong kumalabog ang pinto. Ang sabi ko ay saglit lamang, maghuhugas at magbubuhos lamang ako. Nang matapos kong gawin iyon, binuksan ko na ang pinto ng CR and to my surprise, Sir Red, wala pong kahit na sino ang naroroon sa labas. So nawirduhan man at napakunot ang aking noo, bumalik na lamang ako sa pagre-review sa sala sa gawi po ng second floor. Dahil sa kasarapan ng aking pagre-review, inabot ako ng 1:00 ng madaling araw hanggang sa doon na nga ako nakaramdam ng pagkaantok. So magtutungo na po sana ako doon sa aming kwarto nang bigla pong namatay yung ilaw sa sala. Akala ko nga po'y pinagtitripan lamang ako ng kuya ko na mahilig manakot, pero pag-check ko doon sa kwarto namin, nanlaki ang aking mga mata sapagkat nakita ko po talaga siya doon na himbing ng tulog. Ganon din yung lola ko na katabi yung bunso kong kapatid. So hindi sila ang may gawa. Lalong hindi rin naman po blackout kasi may ilaw sa poste sa labas, gayon din sa lampshade nila lola. Pinagpawisan po talaga ako ng butil-butil at malamig kasi kitang-kita ko po talaga na namatay bigla yung ilaw sa sala sa second floor. Gayong tulog naman pala lahat ng mga kasama ko sa bahay. Partida din yun, Sir Red. Hindi naman din ako ang pipindot nun dahil malayo ako sa switch. So fast forward. Bago po ako tuluyang tumungo sa aking kwarto, tinawag na naman ako ng kalikasan. Kung kaya't doon na naman ako nagtungo sa likod ng bahay para jumingel. Bago pa man po ako makapasok sa CR, may isa pong babae na nakaputi ang nakatayo doon sa likod. Nakatalikod po yung babaeng iyon. Kitang-kita ko pa na nakabelong itim siya, Sir Red, na para bang see-through itong belo niyang ito na nakikita ko tuloy yung kanyang muka. Pero hindi ko pumaaninag yung detalye nung muka niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Sir Red, at nais ko talagang sumigaw dahil sa labis na hilakbot, lalo at nang mapatingin ako sa gawin ng paa niya. Doon talaga, Sir Red, hindi ako pwedeng magkamali. Hindi tao ang nakikita ko. Sa tansya ko'y 2 inches mula po sa sahig o mula sa kinatatayuan niya. Nakalutang po ang babaeng ito. Walang lumalabas na sigaw sa aking boses. Gusto ko rin pong tumakbo ng pagkabilis-bilis at may kalayuan sa nilalang na ito,
Pero hindi ko pumagawa dahil talagang naninigas ang aking kalamnan at para bang ipinapako na ako sa kinatatayuan ko. Gusto ko rin pumikit pero talagang titig na titig ang mga mata ko sa nilalang na yun. Ewan ko kung ano nangyari pero bigla na lamang akong nagising sa sermon ng lola ko dahil napaihi na daw ako sa shorts ko. Hindi ko na lamang po kwento kay lola dahil alam kong nababad shot siya sa ganitong klaseng mga kwento at sabi baka puro kalokohan na lamang ang laman ng aking isipan. Panaginip lamang pala ang lahat pero mukhang totoo si Red. Isang beses ko lang nakita yung babaeng nakalutang and after nun, hindi na po ako nagsi-CR doon sa lumang CR sa likod ng bahay. Tiis baba na lang ako sa main CR sa first floor. Kesa muli ko na naman pong maengkwentro itong babaeng nakalutang. By the way, Sir Red, ito pong istruktura ng bahay ni Lola sa probinsya ay ganito. Ang main floor po talaga is yung second floor. Ang balita ko dito ay minana pa daw po ni Lolo sa kanyang mga magulang itong bahagi na ito ng bahay. And then nung nagkaapo na sila, doon na po sila nag-decide na palawakin yung ibabang bahagi ng bahay which is yung tambakan ng mga palay dati. Doon po sa lugar na yon, pinatiles nila Lolo. May CR din and then yung taas ay mukha pa din pong ancestral house. Yari sa kahoy ang kanyang sahig na talagang pinakikintab po palagi. Yung bintana nila ay meron pong mga kapis shells. And then yung second floor, andun yung likod bahay na kung tawagin naming magpipinsan. Dati daw pong kusina iyon noong mga panahong nagdadalaga pa lamang ang aking ina. And then may maliit na CR, may bintanang gawa sa yero which is very creepy kung matatanaw mo pagbukas ng bintana. Yun din po yung papunta sa isang ilog na naroroon sa likod ng bahay. So kayo na po ang bahalang mag-analisa kung gaano kaganda itong sinasabi kong ancestral house na ito sa Laguna. Para at least kahit papaano, kahit pinakikinggan lamang ninyo, ay meron po kayong visualization sa kung saan naganap ang pagpapakita ng babaeng nakalutang, nakabelong itim at nakasuot ng puti. First time lamang po ako magbahagi ng kwento dito po sa inyong channel. Avid listener na po ninyo ako dito sa Hilakbot at sa Sindak at ito pong ibabahagi kong ito ay naganap sa Marinduque. 9 years old pa lamang po ako, grade 3, way back 2003. Nangyari po ito sa eskwelahan namin, Sir Red. Yung bahay namin na tinutuluyan noon ay nasa isang barangay na kung tawagin ay Balagasan. One-way travel time is about 1 to 2 hours depende po sa panahon. May ilog din po kaming tinatawid dito pero hindi ko na po matandaan ang pangalan. Pero usually, ganito po yung naging araw-araw naming setup. Periodical examinations nung araw na yun. Kadalasan na half day lamang ang pasok namin kung kaya't pag sumasapit na ang lunchtime, uwian na. Sa buong eskwelahan, ako lang po yung tiga doon sa barangay na nabanggit. Kaya no choice kundi hinihintay ko pa yung iba sa terminal ng jeep. Yung jeep doon that time ay morning and afternoon lamang ang biyahe. Nainip na lamang ako sa kakahintay. Lumingon ako sa entrance ng jeep at nakita ko nga na meron pong bata na suot yung kaparehong uniform ko. Sa tansya ko ay kasing liit ko at kasing edad ko. Tinanong niya ako kung gusto ko na daw bang umuwi pero syempre sabi ko'y oo. Sumagot naman siya na tara, tricycle na lang tayo at pumayag ako. Dahil sa pakiusap namin sa tricycle driver, napapayag namin siya na kahit papaano ay maihatid kami sa gawin ng ilog pero hindi niya kami itatawid.
Hindi ko rin alam saan nanggaling yung pambayad nung kasama kong bata dahil siya na rin yung nagbayad po ng aking pamasahe. So pagdating namin sa ilog, kita namin na mataas yung tubig. Medyo malakas din po yung agos para sa height ko nung time na yun, which is 4 feet pa lamang. Yung ginawa nung bata na kasama ko, binitbit niya yung bag ko na digulong. Tapos hawak daw ako sa kanya habang tumatawid kami. Never ko pong na-realize na may something wrong doon sa ginagawa niya. Kasi bit-bit niya ang gamit ko tapos ang tatag niya sa ilog kahit na medyo malakas yung agos. Tapos nakahawak pa ako sa kanya na para lang naglalakad po kami sa isang kalsadang tuyo. After po naming tumawid sa ilog, nagpasalamat ako sa kanya, Sir Red. Tapos dumiretso na rin siya ng lakad at hindi ko na po matandaan kung saan banda siya gumawi. Pero sa aking pagkakatanda, sa panahong iyon, doon sa direksyon kung saan siya naglakad, alam kong wala pa pong mga nakatayong bahay doon. Basta't ang sabi lang niya sa akin, diretsuhin ko na daw po yung lakad hanggang sa may makita o matuntun ko daw yung isang kalsadang mabato. Diretso na daw po iyon at pauwi na sa bahay namin. Hindi naman din ako nagtaka kung bakit alam niya kung nasaan ang bahay namin. So sinunod ko na po yung direksyon niya. After almost 1 hour ng paglalakad ko sa mabatong kalsadang ito, natuntun ko po ang isang tindahan. Ito rin po'y binibilhan naman na namin lagi. Pero may kalayuan pa sa bahay namin at kung susumahin, parang nasa 10 minuto pa ang lalakarin. So nung dumating ako sa tindahan, nakakuha agad ng atensyon sa akin yung mga tambay na mga matatanda. Nagtataka sila nung makita akong basang-basa. Tinanong po nila ako kung saan nga ba ako galing at kung saan akong eskwelahan na pumapasok. Sumagot ako tapos kwento ko ang nangyari. After ko pong isalarawan yung nangyari sa pagtawid namin at maging yung kasama ko, ang sagot nila, wala naman daw pong ibang bata na pumapasok doon sa school na tiga dito sa barangay at kaedad ko, kundi ako lang. Kitang-kita ko rin, Sir Red, ang pagtitinginan ng bawat isa na para bang merong ibig sabihin na hindi maganda. Bigla ko nga din galing sa eskwelahan, Sir Red. Yung ibang nakakasabayan ko nga pala ay mga binata at dalaga na ng mga high school at college. So pag uwi ko ay hindi naman ako pinagalitan, pero nagtataka yung mga magulang ko. After that, lumipat na po kami ng bahay para hindi mahirap sa biyahe. Tapos hindi na rin ako basta-basta sumasama sa mga hindi ko kakilala kahit mas bata sa akin or same age ko lamang. Until now ay nasa isipan ko pa rin kung sino yung taong iyon. Ngayong tumanda na rin ako at nagkaedad, Sir Red, iniisip ko talaga kung tao or something else yung nakasama kong yun. Every time na may chance na bumabalik ako sa Marinduque to see if makikita ko ulit yung bata na yon sa terminal, sana tao talaga siya. Until now ay hindi ko po maalis sa aking isipan yung event na iyon sa aking buhay. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.